Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po. Ngayon po ay Mayo, Agis 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:35 ng umaga. Medyo magandang panahon, maliwanag. Nais ko lang mag-vlog patungkol dito sa mainit na balita. Halos lahat ng vlogger ito ang tinatalakay. Bato de la Rosa, masama ang loob sa upperclassmen. Yan po ang title ko. Bato de la Rosa, masama ang loob sa upperclassmen. Marami na rin akong narinig na mga paliwanag, pero ako ay ipapaliwanag ko ito, gagamitin ko po ang Biblia. Opo. Para makatulong ako, bakit ganyan? O bakit nagkakaganyan? Opo. Bilang umpisa, babasahin ko lang itong sinulat ko dito. Masama ang loob niya dahil nilaglag siya sa ICC. Ayan po. Natural lang po iyon. Siyempre, mga upperclassmen niya gusto ihiwalay ang sarili nila sa kaso. Gusto nila humiwalay na agad kay Duterte. Ayan po, na binabasa ko na, natural lang po iyan dahil gusto nila ilibre ang sarili nila sa pananagutan. Ayan po, o gusto nila na hindi madawit ang pangalan nila sa kaso. Yan po ang reason dyan. At yan lang ang babalik-balikan ko, habang binabasa ko yung Bible verse. Yan lang po ang babalik-balikan ko na paliwanag para maintindihan po natin ng maigi. Masama ang loob niya dahil nilaglag siya sa ICC. Yung kaso sa ICC. Opo. Ay natural lang yun. Hindi ba? Natural lang yun. Hindi naman, hindi unusual yan na yan. Naturalmente po yan sa tao. Opo. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, ay nais ko munang pasalamatan itong batch to ng mga supporter natin o nagla-like o yung subscriber natin. Opo. Ito po sila, Pussycat, Doris May, Antonino, Ronel, A.B. Compio, Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako ay masigasig na nagbablog po araw-araw from 6:30 to 7 o'clock. Si third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabiel, Andre Sinario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, Jolie Antan, Jose Javier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayet Hensyo, Dio Yanong, Bilya Lagenyo, Mr. Yang Toy, Emelita Roa,
Monica Dangsao, Richard Jamora, User KK, User XQ, Nelson Nocop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Jose Jack, Rose Jack, Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng Lapas, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casle, Marias Rivera, Maru Daan, Manuel Diwa. Ayan po, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat nang dahil po sa inyo ay ako ay inspirado na mag-vlog araw-araw po At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko sa inyo na ating suportahan o panoorin. Si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantor, Divina Apostol, CG Pitchay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at si Waldi Carbonil. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na yung sinasabi nila ay totoo at para po sa bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ang topic po natin ngayon ay itong si Bato de la Rosa, masama ang loob sa upper classmen. Siguro pati na rin doon sa mga kabats niya, o pati doon sa mga lower classmen niya, Yung upper kasi ay ang alam ko diyan ay yung ahead sa kanya o yung senior sa kanya. Ayan po, masama ang loob niya dahil nga ay nilaglag siya o isinuplong siya o hindi umakto nang naaayon sa gusto niya. Ayan po. Kaya ganyan, masama ang loob niya. O yung ini-expect niya, hindi nangyari. Ay natural po yan kasi nga asunto po yan Opo, asunto po yan Kaya iiwas nila ang sarili nila. Ang sasabihin nila niyan ay hindi ako kasama diyan. Wala akong alam diyan. Pwede rin na sabihin nila na inutusan lang po ako. Hindi ba? May ganyang pulisiya. Hindi ba? Pulisi po yan ng nakakataas. Ay di yari siya dyan, kaya masama ang loob niya. Opo, ganun lang po yan. Pero nga ang sinasabi ko, natural lang po yan. Na ang isang tao defensive. Ang isang tao, pag nagigipit, ay talagang aalisin niya yung sarili niya doon sa kaso. Ihihiwalay niya po. Ayaw niyang isama. Kasi nga, problema yan Hindi ba? Aalisin niya ang sarili niya doon sa problema. Maaaring isa sa pwede niyang gawin ay isuplong na niya o mag-star witness na siya o yung state witness. Ganun po yan. Kaya yun siguro ang ikinasasama ng loob ni Bato de la Rosa. Opo. Pero ito po babasahin ko lang po itong Psalms 146 verse 3 hanggang 7. Itataas ko lang po ha. Ayan po para mabasa natin
Psalms 146 verse 3 hanggang 7. Do not put your trust in princes, in human beings who cannot save. When their spirit departs, they return to the ground. On that very day, their plans come to nothing. Blessed are those whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord their God. He is the maker of heaven and earth, the sea and everything in them. He remains faithful forever. He upholds the cause of the oppressed and gives food to the hungry. The Lord sets prisoner free. Ayan po ang nakasulat. Dito hagip na po lahat Opo. Hagip na po dito lahat. Ang una pong sinabi ay, do not put your trust in princes. Huwag mong ilagay ang lahat ng tiwala mo o yung mga tiwala mo dun sa princes o dun sa mga prinsipe o in human beings o sa mga tao who cannot save. Hindi ka kasi masisave niyan Yan mga tao na yan. Yun ang sinulat dito ni King David. When their spirit departs, ayan nga, kung namatay na sila, kung hindi na sila humihinga ay kasi nga ay spirit departs, di ba? They return to dust. Babalik sila sa lupa. On that very day, yung araw na yon, their plans comes to nothing. Ayan po, hindi ba? Wala, ang tao kasi ay limitado o nagkakasakit, humihina, namamatay. Ayan po. Kaya yung kapangyarihan niya ay nawawala din yan. Kaya nga yung unang salita doon sa itaas ay who cannot save. Kasi nga limitado ang kanyang kapangyarihan. Blessed are those whose help is the God of Jacob. Ayun, yung pala ang binibless. Yung ang Diyos ay yung Diyos ni Jacob. O yung Diyos na totoo. Totoo dahil nagpatunay yung mga propeta. Isa na yan si Jacob, hindi ba? Si Abraham, di ba? Ini-introduce nila kung sino ang Diyos Ganon po yan. Whose hope is in the Lord their God. Doon tayo hihingi ng mga tulong, hindi ba? Whose hope is in the Lord. Yun daw ang blessed. Blessed are those whose help is in the God of Jacob, whose hope is in the Lord their God. Ayan po. Yun po ang blessed. Pero pag ang isang tao ay ang tiwala niya ay naandol lang sa makapangyarihan o sa presidente o sa mga prinsesa o prinsipe, hindi ba? Ay wala yun. At yan ang nakikita ko kay Bato. Nagtiwala ba siya sa kapangyarihan ni Duterte? Ay nagtiwala siya siguro. Hindi ba? Yung bang inaasahan niya ay nakasulat po dito ay hindi pwedeng asahan yan Yung mga kapangyarihan ng hari, ng mga tao, kasi nga namamatay When their spirit departs, they return to dust. On that very day, their plans, pati nga mga plano hindi ba? Yung mga plano ay ayan na nga, hindi ba? Mawawala ang mga plano come to nothing. Hindi ba? Totoo ba yan? Ay totoo po kasi nakasulat hindi ba?
ay hindi lang siguro binabasa, o kaya kung binabasa man, hindi iniintindi, o kung may naglilitsure man o tinatalaki ng pastor, ay ayaw makinig. Hindi ba? Ganun yan. Oh. He is the maker of heaven and earth. Wala namang problema doon. The sea and everything in them, He remains faithful forever. Ayan po ang maaasahan natin sa Diyos po eh. He remains faithful forever. Ang tao kasi wala yan eh. Opo, sasabihin ko na po sa inyo ang totoo. Ang tao hanggang may makukuhang pera o ganansya o pabor, hindi ba? Ay sige, lalaban tayo, di ba? Kasama siya. Pero pag naandyan na ang kaso, ay iiwas na siya, Hindi ba? Ganun po ang tao. Kaya nga, ang faithful lang talaga ay ang Diyos. Although na ang tao ay hindi faithful, kung minsan ay nangangako tayo sa Diyos, hindi ba? Na tayo ay magbabago, hindi ba? Na tayo ay gustong magbago. Gusto natin bago. Pero hindi naman natin nagagawa. Hindi tayo faithful. Hindi ba? Si Dilima, bago, hindi ba? Gusto natin sa Senado mga bago, hindi ba? Ay tinanggal nila. Hindi ba? Ayan po eh. Iyan ang example ko po na kung minsan nagsasalita tayo na hindi naman natin ginagawa kasi nga hindi tayo faithful. Hindi ba? Mangangako tayo. Pero kwan lang yun. Just for a show. Hindi ba? Just for a show. Para pakitang tao lang. Hindi ba? Pero dito nga nakasulat, He remains faithful forever. Ayan po, yung Diyos. Hindi ba? Ang tao hindi faithful, hindi. Yan ang intindihin nyo. Kaya, bakit hindi ba alam ni Kwan yan? Hindi ba alam ni Bato de la Rosa yan? Na ang tao ay hindi faithful. Kaya, inaasahan niya siguro na ang tao ay faithful, ay kaya masama ang loob niya. Baka may usapan sila, baka may mga pangako sila, o mga covenant sila. Ay hindi nga tumutupad ang tao eh. Pag nagipit ang tao, pag hinuhuli na sila, pag dadalhin na sila sa korte at saka sa judge, hindi ba? Ay ililibre na nila ang sarili nila. Ayan po. Baka isuplong pa kung ano ang mga pangyayari, hindi ba? Katulad po ni Enrile, hindi ba? Si Enrile ay trusted yan ni Marcos. Partner in crimes yan ni Marcos. Sila ang nagtatag ng martial law at saka yung pang-aapi, pang-oppress. Pero bandang huli, anong nangyari? Kailangan pa bang ikwento? Hindi na. Hindi na natin ikikwento yan. Ganun po yan. He upholds the cause of the oppressed. Ito po siguro ang hindi alam ni Duterte o ni Bato de la Rosa. Ang Diyos po, He upholds the cause of the oppressed. Kung may oppressed dyan o inoppress sila, pinatay nila o minaltrato nila, dinimanda nila, ganun kay Dilima, na wala naman palang hindi totoo ang kaso, babalikan po kayo ng Diyos yan. Ako po sigurado ako dyan kasi nga dito sa nababasa ko He upholds the cause of the oppressed. Babalikan po kayo niyan. Opo, kasama yan si Alvarez. Opo, na kung saan ay sila ang nagpakita, hindi ba? O gusto nilang ipakita yung 6 video, hindi ba? Sa Kongreso na kung saan ay kinuha nila sa porno site. Hindi ba? At sasabihin nila, si Dilima yan. Ganun po ang paninira nila, ganun po katindi ang tao, ganun po kasama ang tao.
para maintindihan nyo. Kaya nga nakasulat dito, He upholds the cause of the oppressed. Gaganti po ang Panginoon eh. Gaganti. And gives food to the hungry. The Lord sets the captive free or the prisoner free. Ayan nga, kung nagsisi ka, ay isisit free ka naman eh. Pero kung hindi, ay alipin ka ng kasalanan. Ang tao po kasi, kaya gumagawa ng ganyan, hindi nila alam yan eh. Ang akala nila ay okay yung ginagawa nila, pero ang nasusulat po sa Biblia, ang tao po ay alipin ng kasalanan. Ayan po. Kaya nga, ang purpose ni Jesus Christ, Jesus came to set the captive free. Ayan po. Pero ayaw naman nilang maniwala eh. Ayaw po na maniwala ng tao dyan. Kaya hindi sila nagiging, wala silang freedom. Kung hindi, susunod sila sa kagustuhan po ng dyablo. Ano ang kagusto ng dyablo? Kayamanan, hindi ba? Pera, mag-ipon ka ng pera. Kaya ganun ang ginagawa nila. Mag-ipon ka ng pera. Sige, mag-umpris ka, pumatay ka. Ganun po ang sugo ng demonyo. Para humahanap kasi ang demonyo ng kadamay o karamay. O kaya, yung mas maraming tao ang madala niya sa impyerno, ay okay yun sa kanya. Ganun po yan. So, the Lord sets the prisoner free. Yan po ang nakasulat dito. Ayan po So, basahin ko lang po ito Kung nagtiwala si bato sa hari o sa mga naghahari-harian, ayan lang nga, si Duterte, parang hari yan eh. Hindi ba? He alone, hindi ba? All alone. Tinanggal niya tayo sa ICC, hindi ba? Hari yang ganyan. Samantala, nung kay Pinoy, ay kinonsulta niya ang Senado. Kung pwede tayong mag-member, ay pinirmahan ng Senado. Tapos ito naman mga mahistrado natin sa mga Supreme Court, mga tinatawag natin na gods of the Padre Paura, hindi ba? Pwede, sabi nila. Pwedeng gawin ni Duterte yan as the chief architect, sabi nila eh. Adik, kalukuhan po yan, hindi ba? Kaya nga hari naghahari-harian. Problema niya talaga iyan. Kasi nga nagtiwala siya doon sa hari. At yun po ang binasa natin, hindi ba? Ang tao na nagtitiwala sa mga hari ay, ano ba sinabi dito? Hindi. Ang kwan pala dito, do not put your trust in king or in princess or mga prinsipe. Hindi ba? Ay nagtiwala siya. Kaya ganyan ang mangyayari sa kanya. Ay wala tayong kasalanan dyan. Hindi ba? Hindi po nating kasalanan dyan. Kasalanan po yan ni Bato de la Rosa. Kung ganyan man ang mangyari sa kanya. Marami nagsasabi na tao noon ay tama na, tigilan na yung pagpatay. Umiiyak na nga mga tao noon eh. Natatakot na mga tao eh. Kahit na hindi mga adik noon, takot na takot. Kasi nga ay walang humpay ang pagpatay eh. At sinasabi ni Duterte noon, sige, masaya ako pag maraming namamatay. Nung may namatay po, tanda ko yan sa bandang Bulacan, dyan sa Valenzuela. Kaya natatakot po ang mga tao. Pero isa po yan sa pamamaraan para gawin niyang hari ang kanyang sarili. Ganun po yan. To sow terror. Maghahasik siya ng lagim para ang tao ay makontrol niya o makuha niya. Yung ibig sabihin, walang sasalungat sa kanya. Dictator nga yan ganyan eh. Sige. Jeremiah 17:5, thus say the Lord, cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart
departs from the Lord. Ayan po. Sinabi po ito ni Jeremiah. Ay sumpa yan. Sumpa yan. Kung ikaw ay nagtitiwala sa mga tao, at ginagawa mo ang mga tao yung strength mo, na nag-depart ka na sa pananampalataya sa Diyos. Ayan po siguro ang nangyari sa kanila. Binaliwala na nila ang kapangyarihan ng Diyos. Ganun nga nangyari eh. Pati nga Papa minumura eh. Hindi ba? Pati mga pare, natuwang-tuwa naman si Kibuloy doon. Alam ko yan. Kasi born again po ako eh. Tuwang-tuwa si Kibuloy dyan. At sinabi pa niya na mawawala daw ang Katoliko. Ayan siguro ang narinig niya kay Kibuloy. Hindi ba? Yan po ang nililitsure ng mga born again. Alam ko yan. Pero hindi ako naniniwala doon. Na mawawala ang sinasabi pa nga eh. Ang 666 eh, yung Papa eh. Yung Katoliko. Hindi ako naniniwala doon. Ay ito sa 1 Timothy. Susog na doon sa main verse natin. 1 Timothy 6:11. Instruct those who are rich in this present age not to be arrogant, not to trust in uncertain riches, but in the living God who gives us richly all things to enjoy. Ayan po ang Timothy. Diba? 1 Timothy chapter 6 verse 11. Instruct those who are rich in this present age not to be arrogant. Huwag daw arrogante yung mga tao. Ay ano bang ginawa nila noon? Pati yan si Kibuloy, hindi ba? Arrogante yan eh. Si Bato de la Rosa, arrogante. Lalo na ito si Duterte, arrogante, hindi ba? Not to trust in uncertain riches. Hindi po pwedeng pagkatiwalaan po ang kayamanan o kapangyarihan. Hindi po pwede. Kasi nga may makapangyarihan eh, yung Diyos. Ayan po. But in the living God. Hindi ba? Who gives us richly all things to enjoy. Ayan po. Hindi ba? Tama yan, hindi ba? Instruct those who are rich in this present age. Katulad yan nila Bato. Yumaman na yan eh, hindi ba? Yumaman na sila eh kasi ang daming kwan dyan eh, ang daming kurakot dyan sa gobyerno eh. Ayan po. Balikan ko lang ito, Jeremiah ulit. Hindi ko na-discuss eh. Ayan sa Jeremiah 17:5, thus say the Lord, Diyos po ang nagsasalita nito sa pamamagitan ni Propeta Jeremiah, na si Jeremiah ay propeta po yan ng buong daigdig. Opo, yung mga sinulat niya ay applicable po yan sa buong daigdig. Si Jeremiah. Thus say the Lord, curse is the man. Curse eh, hindi ba? Sumpa po yan eh. Yan po ang ginawa ni Bato de la Rosa siguro. Kasi nga, ganyan ay maiipit na siya. Curse is the man who trust in man. Ayan, hindi ba? Iyan lang kwan na eh. Hindi ba? Iyan po ang pinamamanhik ko sa inyo. At medyo kulang na tayo sa oras. Bukas siguro i-discuss ko ulit yung yung about the law. Opo, kasi may nag-comment doon nung isang araw na maganda yung comment niya Kaya uulitin ko po yung about the law. Yung may kanta ni Epifanio Labrador. Pero ibang verse po ang gagamitin ko. Ibang verse. Masyadong personal. Hindi ko gagamitin yung mga verse ko dati. Ibang verse po ang dadaanan ko. At ipapaliwanag ko bakit ang batas ay wala yan. Ipapaliwanag ko doon
bakit ang batas ay hindi natin pwedeng asahan? Kasi hindi tayo masisave dyan. Ayan po. Kaya nga yung si Epifanio Labrador ay tinatanong niya ay, kwan eh, ha? Wala eh, bulag ang batas. Ayun na nga eh. Yan ang ipapaliwanag ko. Hindi maasahan ang batas. Opo. Nakasulat po yan sa Biblia eh. Kaya lang hindi natin nababasa. Hindi na ipapaliwanag. Yan po ang ipapaliwanag ko bukas para ma-shift ang ating atensyon doon sa faith. Sa faith po tayo maliligtas. Yun po kasi ang second covenant. Ang first covenant ay yung about the law. Opo. O sige po at hanggang dito na lang po at bago po akong mag-umpisa ay nananalangin po ako na lahat ng nakikinig ay sana ay gabayan ng Diyos o kahabagan na bigyan ng wisdom. Yan po sana. At muli ay isang magandang umaga at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po.